Shalom, isang pinagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat. Narito naman tayo ngayon sa ating Catholic Daily Gospel Reading. Tinatawag din natin itong Preaching the Wilderness Series, saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binibigyan natin ng kaunting pagdinilay at from time to time ay nagbabahagi rin tayo patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. So, panalangin natin sa Panginoon, nawa ingatan niya tayo, iligtas niya tayo, at gabayan niya tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay, ari-arian at mga kabuhayan at mga taong malalapit sa atin. Sinasama din natin sa araw na ito sa ating panalangin ang mga kababayan natin sa Cebu, especially yung mga nasa Bugo, Cebu. Lalo na po yung mga namatayan, may the Lord's comfort ay sumakanila. At pagpalain ng Panginoon, sustain ng Panginoon yung mga rescuers natin. At yung mga patuloy na humipo siya ng mga taong tumutulong para sa ating mga kababayan doon. At sa araw na ito ay inaangkin din natin ang pangako ng Panginoon doon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that for the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God and taking every thought captive in obedience to Christ. So okay, tuloy na po tayo mga kapatid. And the gospel of today is taken from the gospel according to Saint Luke. Chapter 10, verses 13 to 16. Glory to you, Lord. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment done for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Ayan, may nag-like, 73 na. Pero yan ang mga nagtatap ng screen are just passing by. Shalom sa inyo lahat, mga kapatid. At may isang malungkot din na pangyayari mga kapatid, ay may nangyaring sunog kagabi doon sa part ng Davao. So parang napakalawak, hallelujah. So nawa ay patuloy din na ipuin yung mga higit na may kakayanan na tumulong din sa ating mga kababayan sa Davao. Parang kagabi yata yun nangyari mga kapatid. So hindi ko pa napanood sa mainstream media, pero yun nga kagabi, na-post na po sa Facebook kagabi na merong sunog na napakalawak na nakita sa Davao. Hindi ko lang alam kung confirm na yun. Yung nga sinasabi ko na hindi ko pa napanood sa mainstream media, pero ang nakalagay doon sa link sa Facebook is senior ng GMA 7. So,
At dun sa background, habang nangyari yung sunog ay yun nga, mga tao ay nagbibisaya. So most probably, sa ano ngayon, talagang dun sa Mindanao yun. Pero i-confirm pa rin natin sa mainstream media na kaibalita kasi mahirap na kagad-agad mag-jump into conclusion na hindi pa natin napapanood sa mga mainstream media. Kasi at least sa mga mainstream media, may tinatawag na credibility, meron silang tinatawag na pangalang iniingatan. So, magiging maingat din sila basta-basta mag-post ng mga bagay na hindi totoo kasi kahiyan ng kanilang pangalan yun, mga kapatid. So, yan. So, ang ebanghelyo ngayon ay ito yung kung babasahin natin from the Luke chapter 10, nung sinugo ng Panginoon yung the mission of the 72, na nagpadala siya ng mga alagad niya, ng mga disciples niya to preach the gospel ahead of him para ibalita or ipahayag ang mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Panginoon, pagliligtas ng Diyos. Ngayon, itong verse 13 to 16 ay ito yung Chorazin at Bethsaida na binabanggit ng Panginoon na hindi tinanggap ang pangangaral ng mga alagad. Hindi nila tinanggap, hindi nila kinilala, or nireject nila yung mga nagdadala ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. So, kaya nga sabi dito ng Panginoon, sabi niya, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida. Yung parang it is a word of pangsumpa ba na basahin natin sa Tagalog. Hindi ko masyado kantong English nito, pero parang ito siya yung parang takot-takot, parang as a strong word, a word of warning. Sabi ito, kawawa ka, ang ginamit dito sa Tagalog is kawawa ka, woe to you. Kawawa ka, Chorazin, kawawa ka, Bethsaida. Kasi yun nga, itong mga tao na ito ay hindi nila tinanggap ang ebanghelyo na dala-dala nung mga isinugo ng Panginoon. Okay. So, ito sabi ng Panginoon sa verse, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, for if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. Parang kinumpara sila ng Panginoon sa Tyre and Sidon. Sabi niya, kung sa Tyre and Sidon ito pinangaral, malaon na silang nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa kanilang mga ulo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. So, hindi nila tinanggap, andun yung rejection, mga kapatid. Kasi siguro, natural, hindi mo kilala yung magdadala ng mabuting balita. Di ba? Most of the time, ganoon naman talaga eh. Kaya nga itong sa akin, yung ginagawa ko dito, preaching in the wilderness series, kasi hindi mo naman talaga ma-sure na may makikinig sa'yo. Kasi most of the time tayo, we focus on the messenger, but not anymore on the message. Di ba? Kaya nga, maging doon sa, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Sa panahon natin, doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4. Ang nakalagay nga doon, time will come. Ang sabi niya, time will come, ang mga tao ay maghahanap ng mga taong maghahanap ng mga mangangaral at ang nais lamang nila ang kanilang gustong marinig. Yan, basahin niyo doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4. Yun sinasabi. Kaya nga, kapag Katoliko ka, kahit sabihin mong Katoliko ka, and you are really a Catholic, ay natural, skeptic yung makikinig sa iyo. Hindi naman to kilala, hindi naman to si Bo Sanchez. Hindi naman ito yung mga sikat na mga preacher, di ba? Hindi naman to si Father Dave Concepcion, hindi naman to si Father Fidel, hindi naman to si Father Wait, don't skip, si Father Piel. Di ba? Hindi naman to pare. Try ko lang to eh. Bakit naman ako makikinig? Di ba? But sometimes, mga kapatid, yung mga sa tingin natin na
sa tingin natin na para bagang wala namang saysay na tao, sa tingin natin yung mukha hindi naman hindi natin wari. Baka mamaya, yan pala yung pinadala sa iyo ng Panginoon. Nireject mo. Di ba? Oh. Easy? Oh. Kaya ganyan, gano'n. So ito yung Chorazin at Bethsaida. Yung pinadala ng Panginoon, yung 72 na yun. Tagdala-dalawa. Hindi naman nila kilala. Hindi nila tinanggap. Diba? So, sinabihan sila ng Panginoon, Chorazin, Bethsaida, sabi niya, kung ito ang mga if the mighty deeds done in your midst, done in your midst, was done in Tyre and Sidon, sabi niya, ay malaon na silang nagdamit ng sako. Mado ako eodoan, what's that word? Ben Amer. Shalom Aleichem. Okay. So mga kapatid, ibig sabihin, excuse me. No. Okay. Since na itong Capernaum din, since na hindi nila tinanggap yung ebanghelyo, hindi nila kinikilala yung mga taong pinadala ng Panginoon, ayaw nilang pakinggan. Yung pride, mga kapatid, yan yung kataasan ng kalooban. Kasi kung bagason, parang who you? Di ba sa ating kapanahon, parang sino ka ba? Well, we are looking after sa mga messenger. We are not anymore looking after for the message. Kasi, halimbawa, yung pinadala sa iyo ng halimbawa, kahit sa mga pare ngayon, actually, yung mga parishioner ngayon, nagpipili na rin ng pare. Kaya nga yung mga chapel namin dati, ang mga assigned na mga pare ay may alam, pinapaalam yan in advance. Alam yan. But later on, hindi na po yan pinapaalam. Andun na lang yan nakalagay sa board ng paris namin. Kasi kuminsan, kapag alam ahead of time ng mga parishioner, ay si ano na naman, kahit mga pare ngayon pinipili na rin ng mga tao. Whereas, dapat ang magiging disposition natin, Lord, kahit sino man po ipadala mo sa amin, mangusap ka po nawa sa Kanya sa pamagitan niya. Sa pamagitan ng paring ipapadala mo, na ma-assign po sa amin, mangusap ka po nawa sa amin sa pamagitan niya. At yung kanyang ibabahagi ay titimo sa aming puso at aming maisa sa buhay. Di ba? Supposed to be ganun. So, andun yung rejection, mga kapatid. So, pero sabi niya, kung sa Tyre and Sidon ito ipinangaral, malaon nila itong tinanggap. Ang Capernaum, nagmamakataas. Sabi niya, ibabagsak ka. You see? Kasi mga kapatid, ito yung dapat magiging disposition natin. Ang titingnan natin lagi, kung sino man yan ipapadala ng Panginoon, lalo na sa parokya natin, mga pari minsan. Lalo sa amin dati, struggle namin, mga pari namin, yung mga misyonary kasi kami, hawak kami ng mga misyonary ng mga pari. O minsan Indian ng mga pari, o minsan galing Nigerian ng mga pari. Kung minsan magsalita sila ng English, medyo mahirap intindihin, di ba? May marami sa mga Indian o yung accent nila, yung language nila, ang hirap nilang maintindihan sometimes. Pero kung i-pray mo nga, Lord,
kung sino man yung ipapadala mo, ipaintindi mo sa amin, at ikaw yung mangusap sa amin through Him. Andun yung disposition of humility. Unlike nitong sa Capernaum, sabi niya, nagmamataas ka, ibabagsak ka. Kasi naman ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Proverbs 16, verse 18. Yung kataasan ng loob. Maging sa Luke chapter 14, verse 12, di ba? Proverbs 16 and 18, sabi niya, pride goes before destruction. Pride goeth before destruction. Yung sa Luke chapter 14, verse 12, sabi niya, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. So, once na hindi tinanggap natin ang salita ng Diyos, hindi tinatanggap yung pinapadala ng Panginoon, ay isang pagpapakita ng kataasan ng loob yan. Kaya nga, ito yung sinabi niya sa Capernaum. Nagmamataas sa Capernaum, ibabagsak. Kaya hindi natin pwede pagmalaki sa Panginoon. Di ba? Kaya ito sinasabi. Especially mga kapatid, ito yung ingatan natin. Kasi alam nyo, sometimes, isusubukin ng Panginoon yung humility natin. Susubukin ng Panginoon yung pagkatao natin. No? Sabi dito, na-share na natin ito kahapon yata, or nung the other day. Sometimes God uses instrument na parang sa tingin natin ay hindi katanggap-tanggap. Lalo na kapag ang basihan ng standard natin is yung ating mata. Diba? Dapat ang magiging pamantayan natin ay katulad sa pamantayan ng Panginoon. Ano pamantayan ng Panginoon? Okay, bago natin basahin yung sa 1 Corinthians. Ang pamantayan ng Panginoon dito sa Numbers, mga kapatid, or sa 1 Samuel chapter 16. Ito, sabi dapat ganito yung magiging standard natin, mga kapatid. Okay. Si Samuel, nung pipili siya sana ng sa anak ni Jesse, kung sino yung magiging kapalit na hari ni Haring Saul, dito, ang tinignan ni Jesse, yung kakisigan ng mga anak ni Jesse. Pero, ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, puntahan niyo po 1 Samuel 16 para review niyo. Sabi dito sa verse 7, sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, kasi nag-aakala na si Samuel na yun na yung pinili ng Panginoon based on his standard, based sa kung ano yung nakita niya. Pero sabi dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan, take note mga kapatid, sana ganito rin yung magiging batayan natin. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. The same with us also, sana mga kapatid, ganun tayo. Minsan, pare na yun na ma-assign sa amin ngayon, nakakaantok magumili or whatsoever. Yun yung sinasabi natin. Hindi na tayo nakakasunod sa kung ano yung pumantayan ng Panginoon. Dapat nakapattern yung standard natin sa Panginoon. Hindi sa standard natin. Na most of the time, yung paningin natin yung pinapairal natin, mga kapatid. Di ba? Yung pinapaningin natin, yung pinapairal natin. Unlike sa Panginoon, ang pinapairal ng Panginoon, yung standard niya is not looking kung ano yung stature ng tao, kundi tinitingnan ng Panginoon ay yung puso. Ganun din, mga kapatid, pagdating dito sa 1 Corinthians chapter 1, kaya nung ka tayong mag-judge, parang pangit yung pagpangit yung pare, pangit yung pare, doon hindi ako magsimba, doon na lang ako sa kabilang parokya. Lalo na dito sa amin, maraming mga parokya malalapit sa amin. Di ba? Pangit.
mahirap maintindihan yung accent. Nigerian, o di kaya Indian sa amin, lalo na dati. Dami may mga Indian, mga Italian, yung accent ko minsan nahirap intindihan, lalo kapag bago pa lang sila dumating. Hirap mga kapatid. Take note ito mga kapatid. Ito sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Yung sa standard, yung since na tayo ngayon ay mahilig tayo magpili ng mga tao based on our standard, mga kapatid. Na let us remember na baka yan na yung tao na pala yan na pala yung tao na yan na sinugo ng Panginoon para sa iyo. Pero hindi mo pinapakinggan. Okay, kasi yung standard mo ay dapat ganito, ganyan. Ito sabi dito ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Sabi ng Bible. Hanggang 29. Okay. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Verse 28. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. So you see? So kung pairalin natin yung standard natin, bagsak tayo sa standard ng Panginoon. Na ang Panginoon ay gumagamit ng mga bagay na sa tingin natin ay it seems to be worthless. It seems to be bagsak sa standard natin. Diba? Ayan mga kapatid. So hindi, itong Chorazin at Bethsaida. At itong Chorazin at Bethsaida pwede rin maglalarawan sa atin sa panahon natin ngayon. Na narinig natin Ebanghelyo, sinasabi ng Ebanghelyo, magbago ka na, narinig na natin na magbago ka na. Or sometimes, di ba, yung mga anak niyo, out of nowhere, ayun kuminsan, yung hindi naman tinuruan ng nanay, pero sinabi ng anak mo, out of nowhere pa, tumigil ka na sa pag-iinom. Di ba? Tumigil ka na sa paglalasing. Tumigil ka na sa paninigarilyo. Kapatid. Ito may bisita tayo na member ng Inc. 1914. Ang sekta na itinatag ni Mang Felix Manalo doon sa Punta Santa Ana, Manila. Ayan. Okay. So, yun mga kapatid, na sinasabihan yung narinig mo sa anak mo pala is, mensahe na pala napadala yun ng Panginoon, pero nagmamatigas ka lang. Nung narinig mo yun, out of nowhere, sinabi ng anak mo or ng asawa mo, ginagamit na pala sila ng Panginoon para tumigil ka na dun sa ginagawa mong mga kalokohan, pagsabong na yan, nasabong, pagsusugal, sinasabihan ka ng mga miyembro ng pamilya mo, ng asawa mo, pero you keep on ignoring it. And without knowing, ginagamit na pala sila ng Panginoon. Yet, you continue to ignore. Kaya nga, sinabi ng Panginoon, kung sa Tyre at Sidon ito ipinangaral, baka malaon na silang nagsisi, nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa mga paulo. Ibig sabihin, this gospel is also intended for us, mga kapatid. Kasi ang konteksto nito, yung context nito is,
ang Tyre at Sidon at ang Bethsaida at Corazin ang pinag-uusapan. Pero kung hindi daw sila magsisisi, so sinasabihan sila na magsisisi, at yung Capernaum nagmamataas, sabi niya ibabagsak ka. Actually, kapag hindi ka magsisisi, that is pride actually. Kataasan ng kalooban yan. Ano ba yung pinagmamalaki mo? Di ba? Yung kapag sinasabihan ka na, ano ba yung pinagmamalaki mo? That is pride. At yun nga sinasabi ng banal na kasulatan, Proverbs 16:18, na ang kataasan ng kalooban ay paghantong sa pagbagsak. Sinasabi ng banal na kasulatan din sa Luke chapter 14, verse 12, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Okay. Then, dito sa ang karugtong Luke chapter 10, mga kapatid, verse 16. Ito sa verse 16, ha? Ito yun ang mga kapatid. Kasi inutusan niya itong mga lagad, eh. Inutusan niya, take note, nag-start ang Panginoon ng 10, 12, then after that, nagdagdag siya ng 72. Okay, dito makikita natin sa Luke chapter 10. Then, sinabi ng Panginoon dito, okay, sa verse 16, mga kapatid, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So you see, once we reject yung legitimate, mga kapatid, yung legit na sinugo ng Panginoon, ay we are rejecting the Lord. And when we reject the Lord Jesus Christ, we are rejecting the Father also. See, bigat nun, mga kapatid. You see, binigyan ng Panginoon ng authority yung kanyang mga isinugo. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, nag-start sa 12, then 72. Then kung titingnan natin, yun lang yung mga isinugo ng Panginoon, ha? Legit, yung 12 at saka yung dinagdag niyang 72. Then after that, kung titingnan natin, kung subaybayan natin o baybayin natin ang gospel, mga kapatid, ang ebanghelyo, ang Biblia, ang the four gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, including the book of Acts, makikita natin na sa Matthew chapter 28, mga kapatid, ay ang Panginoon nagsugo siya sa mga alagad. Yung tinatawag na Great Commission. Matthew chapter 28, verse 19. Ano sabi doon? Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe what I have commanded you. So makikita natin doon na itong mga sinugo ng Panginoon, sinugo niya para mangaral ng mabuting balita sa buong mundo. At kapag ang sinugo ng Panginoon hindi natin tinanggap, mga kapatid, is we are rejecting the Lord and we are rejecting also the Father. Take note na ang pagsusugo, nung umakyat ng Panginoon sa Kristo, ang pagsusugo ay ibinilin niya na sa mga alagad. Never nagsabi ang Panginoon, time will come, I have to send you again. I have to send you another. Walang ganun, mga kapatid. Ang ipinangako lang naman ng Panginoon na may isusugo pa siya, no other than the Holy Spirit. Doon sa John chapter 15 hanggang chapter 16, makikita natin doon. You take note, mga kapatid, itong mga sinugo niya na binigyan niya ng authority na dapat nating pakikinggan, na kapag hindi natin pakikinggan, ay hindi natin siya pinapakinggan. At kapag hindi natin pinapakinggan ang Panginoon Kristo, hindi rin natin pinapakinggan ng Ama na nagsugo sa Kanya. Walang sinabi, Panginoon, nagsugo sa Great Commission, go ye therefore. At itong mga sinugo na ito, sila din yung nagsugo.
After. Wala na pong sinabi ang Panginoon na, okay, time will come, I have to send you another messenger. Walang ganun, mga kapatid. Sapagkat ang otoridad ng pagsusugo ay ibinigay niya na sa kanyang mga alagad. Kaya, take note, kaya tingnan mo ngayon, marami ngayon mga ngaral na sinasabi, sinugo daw sila. Kailan kayo sinugo? Paanong paraan kayo sinugo? Nakausap ba kayo ng Panginoon? Wala na po, Panginoon, mga kapatid, wala na pong isusugo ang Panginoon after ng mga alagad. Ang mga alagad na po nagsugo, sila na po nagkomisyon. Okay? Sila na po nag-commission din. Sila na rin po nagsugo. Kahit basahin mo yung Matthew chapter 24. Ang Matthew chapter 24, eschatological things yan, mga kapatid. Wala ring sinabi ang Panginoon dyan na time will come. Magsusugo uli ako. Sapagkat itong iglesyang aking itinatag ay matatalikod. Walang ganun, mga kapatid. Ang nakalagay sa Matthew chapter 24, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Basahin niyo Matthew 24. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. But not the church founded by the Lord Jesus Christ. Katulad ng inaangkin ng ilan. Bakit nila inaangkin na natalikod yung iglesia? Para lang ma-justify at maisingit nila sa Biblia yung founder nila, mga kapatid. Yun yung pinakraso. No, nothing else. Okay? Basahin mo natin dito. Ngayon, itong mga tao na sinasabi na natalikod na yung iglesyang itinatag ng Panginoon, ginagamit nila yung sinasabi din sa Matthew 24, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami lang. At pagdating sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, sa huling mga araw, okay, sa huling mga araw, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami pa rin. But to say that the whole church, the church founded by the Lord Jesus Christ ay matalikod, wala po kayo makikita. Wala po, mga kapatid. So anong ibig sabihin? Pandaraya. Palalabasin na natalikod yung iglesia para maisingit nila yung founder nila, mga kapatid. Okay? Kaya ang bigat nga, itong mga tumalikod, mga kapatid, actually yun yung sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Okay, sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, mga kapatid. Ito, tingnan nyo. Basahin nyo dyan sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Ito yung mga tumalikod. Okay? Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig nyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay, marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat, ito, take note, bagamat sila'y dati kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ito yung mga tumalikod sa pananampalataya. Okay? At kailan nag-umpisa yung mga apostasy na yan? Apostasy? Of course, unang-una nag-apostasy. Unang-una nag-apostasy, kung titingnan natin, si Judas. Di ba? Si Judas, tumalikod siya sa pananampalataya. Pinagkalulo niya ang Panginoon. And then, yung mga taong sa John chapter 6, verse 66. Sa New Testament, John chapter 6, verse 66. Yun yung mga tumalikod. Isama na natin yung binatang mayaman. Sa Luke chapter 18. Na nagtanong siya sa Panginoon kung paano maligtas.
Nung sinabi ng Panginoon, hindi niya nakaya, hindi niya natanggap. Tumalikod siya sa Panginoon. Yan, pwede natin makonsider din yun. Si Judas at yaong mga tao sa 1 John chapter 6 verse 66. Bakit sila tumalikod? Basahin nyo na yung entire context ng John chapter 6 para maintindihan nyo kung bakit sila tumalikod. And many, at marami mga tao, tumatalikod sa pananampalataya because of that chapter 6 ng John. Sa ngayon mga kapatid maraming mga tao na tumatalikod sa pananampalataya because of that chapter 6 of John. I-discover nyo, basahin nyo ng maigi. Intindihin nyo. Actually, yung John chapter 6 na yan is because of that chapter 6 of John. John converts si Scott Hahn, mga kapatid. Nung nagtuturo siya professor siya sa theology ng Presbyterian, they are studying the Gospel of John from chapter 1 every day, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Pagdating ng John chapter 6, nag-resign siya at sinabi niya sa kanyang asawa na I will be held accountable pagdating ng araw sa Panginoon, sa pagharap ko sa Panginoon. Kasi hindi niya kayang pwedeng talikdan yung John chapter 6. Si Scott Hahn, of course, may subject sila na Greek. Sabi niya nga yung Book of Revelation, the entire Book of Revelation ay pinatranslate sa kanila into Greek. Nagkaroon sila ng translation into Greek. Ginawa nila yun. So, kung babasahin mo in original language yung John chapter 6, talagang kapag hindi mo masasampalatayanan ng Panginoon ang mangyayari sa iyo, tatalikod ka sa pananampalataya. Yun sinasabi sa John chapter 6 verse 66. Mula noon, marami nang tumalikod sa Kanya at hindi na sumunod sa Kanya. Kasi hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon. And until now, marami ding tumatalikod sa pagiging katoliko nila because hindi nila matanggap yung katuruan doon sa John chapter 6. Si Scott Hahn, alam niya yung Greek word, mabigat na Greek word doon sa John chapter 6. Kaya nag-resign siya. Hindi niya pwede i-sugarcoat, hindi niya pwede ibaba. Hindi niya pwede i-sugarcoat yung John chapter 6 na hindi siya hahantong sa pagiging katoliko, mga kapatid. Okay? Kaya nga sinasabi ito ngayon sa Ebanghelyo, Luke chapter 10 verse 16. Mabigat ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Take note, ang mga kausap dito, mga alagad. So therefore, wala na yung mga alagad, paano pa natin sila mapapakinggan? Of course, sabi ko nga sa inyo, yung mga legit na mga successors nila, yung sinugo nila, at yung sinugo na mga sinugo nila, may connection sa mga apostol. At ang mga apostol may connection sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang simbahan mo, if your church has no connection or you cannot connect your church to the apostles, mga kapatid, may problema yan. Sino nagsugo niyan, mga kapatid? See? Okay? Yun ang mga problema, mga kapatid. Sino nagsugo nung founder ng simbahan nyo na magtatag siya ng sarili niyang sekta? See? Wala na po, sinugo. Kasi ang pagsusugo, mga kapatid, nasa kamay na ng mga alagad. At sila na rin yung nagsugo para mangaral at tumayo. Kapag hindi natin sila pinapakinggan, ay hindi natin pinapakinggan ang Panginoon. Yun sinasabi din sa Luke chapter 10 verse 16. Ang nakikinig sa inyo, tiktot ang kausap dito mga alagad.
ay nakikinig sa akin. Okay? So therefore, kung yung mga may connection sa mga alagad, hindi natin pinapakinggan ng Panginoon. Kaya nga meron tayo tinatawag na apostolic succession. Tayo lang, sa lahat ng mga simbahan, take note, i-search nyo. Sa lahat ng mga simbahan, sa lahat ng mga reliyon, ang simbahan lang natin makakonect, may connection tayo ng unbroken. May tinatawag tayo unbroken succession, mga kapatid. We can trace back our roots up to the very apostles. The rest of our separated brethren, they cannot. Sige nga. Lutheran, Martin Luther, 1517. Si John Calvin, Charles Taze Russell, Ellen Goldwhite, si Joseph Smith, Felix Manalo, Elio Soriano, Eli Villanueva, Periol, Carillo, they cannot trace back their roots up to the very apostles. Only the Catholic Church, mga kapatid. Kaya nga, ang sinasabi dito sa Luke chapter 10, verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang original na kausap dito, mga alagad. Pero yun ang sabi ko sa inyo, paano natin mapapakinggan pa ang mga alagad? Of course, yung mga legit na mga successors nila. Okay, sabi ni, bigyan natin to si Ele Bueno. Hi, Ele Bueno. Sir, anong sekta po kayo? Anong denominasyon po kayo? Ba't po kapatid tawag nyo sa amin? Pero ba't sa inyo, Father? Okay, brother kayo, no? Okay? So, ano po palang sekta kayo ng denominasyon? May I know? Okay. So, most possibly, Ele Bueno, hindi ko alam, Catholic ka? Catholic ka? Huwag kang magsinungaling. Hindi ka Catholic, you're not Catholic. Huwag kang magsinungaling. Masama yan. Nabibitag ka ng Diablo. Pasok ka doon sa John chapter 8, verse 44. Di ba? Di po ba masama yun? Kasi nasa Biblia magkakapatid sa iyo sa pagdating sa religion. Okay. So kung Catholic ka, ibig sabihin, kino-question mo yung teachings natin sa Catholic Church na ang tawag natin sa mga pare, Father. Sa mga pare, Father. Parokya ka. Sabi mo na, ba't po, kapatid, tawag sa amin, pero ba't sa inyo, Father? Hindi ako pare, alay ko din ako. Okay. Anong parokya ka pala, Ele Bueno? Di po ba masama yun? Kasi ang nasa Biblia, magkakapatid sa iyo sa pagdating sa religion. Okay. So, hindi mo naintindihan yung context ng Matthew 23, verse 9. Saan ka palang parokya? Eli Bueno. Ibig sabihin, si Eli ay hindi niya naintindihan yung Matthew chapter 23, verse 9. Nakapakinig din siguro ito sa mga aral ng mga pastor o ng ibang sekta na hindi niintindi yung context ng Matthew chapter 23. Especially the verse 9. Okay? Saang parokya kayo, Eli? At saang diocese? Anong sakop ng diocese na yan? Ng parokya nyo? So, yun ang magiging problema, mga kapatid. You see? Hindi naintindihan yung Matthew 23, verse 9. Kaya kailangan, kapag magbasa ka ng Biblia, basahin mo lang buo, understand the Bible in its entirety. Hindi, tinatanong muna kita saan kang parokya, anong diocese. Hindi, akala ko, alam mo yun. So, raise ko yung question, you're supposed to know the verse. So, ako pa nagbigay sa iyo ng verse, di ba? Binanggit ko na. Dapat alam mo yun. Okay? Ay po,
Disciple of God. Disciple of God. Si disciple of God, anong sekta mo, disciple of God? Kulang ng S yung disciple mo. Ano ka, sa Kristan ka? Okay. So, hindi mo pala alam yung basihan ng argumento mo, Eli. Pero sagutin mo na ako kung saan kang parokya, ano kang diocese. So, yung Matthew 23 na yun ay misunderstood lang ng mga pastor yon. Yung context nun. O, yun ang sinusunod mo, yung turo nila. Okay. So, yun mga kapatid. Na if we fail to listen to the successors of the disciples, which is our priests and bishops today, mga kapatid, our Pope, we are not listening to the Lord. Mabigat yun, mga kapatid. Mabigat yun. Sabi ni Eli Boy, ng mga kapatid, hindi, tinatanong muna kita, Eli, saan kang parokya? Anong diocese? Yun nga mo yung mga ano mo, alatang-alata ka na tinuruan ka ng mang na pastor. Yung mga narinig mo ay, yung mga kino-comment mo ay, alata na mang na pastor yung napakinggan mo. Di po ba Roman Catholic din po nagpapako kay Kristo sa krus? Actually, nagpapako sa Panginoong Jesucristo mga Hudyo. Of course, ang mga nagpako, mga Roman soldiers. Pero they are not Catholic. They are pagan Roman. Maliban dun si Longinus, tinatanong nga kita kung saan kang parokya. Ano kang parokya? Anong diocese? Okay? Ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo, mga leader Hudyo, nagpako sa krus sa Panginoong Jesucristo, of course, yung mga Roman soldier. Pero mga Roman soldier, they are not Catholic. They are pagan during those times. Ang Roman, the Roman Empire ay nagkaroon lang ng umpisang nagkaroon ng conversion, yung Roman Empire, doon na-convert si Constantine noong around mga 3rd century. Noong naka-experience si Constantine ng vision na in hoc signo vinces, na kasi nagkaroon ng rivalry sa empire ng Rome. So nagkaroon siya ng vision na in hoc signo vinces. Okay, yan na Eli, may sinasagot ka. So noong panahon nang nagkaroon ng vision si Constantine nung around mga 3rd century, 325 yata yun or something like that. Nagkaroon siya ng vision in hoc signo vinces, kaya nagkaroon ng rivalry. Meron siya nagkaroon ng rival doon sa empire. So, nung in hoc signo vinces, sinunod ni Constantine yung vision na yon. By this sign, you shall conquer in hoc signo vinces. So, ang ginawa ni Constantine, nagpagawa siya na, di ba, yung mga banner nila, may mga flag, may mga cross, shield, may mga cross, ang espada, forma cross. Yung mga banner nila, may mga flag, may mga cross, shield, may mga cross, ang espada, forma cross. So halos lahat ng nila ay nilagyan nila ng cross. At nung nagkaroon doon sa nagtagumpay si Constantine laban doon sa kanyang rival sa imperyo. So, anong nangyari? Yun yung panahon ng turning point ni Constantine na inallow niya ang malayang pagpraktis ng pananampalataya. So, that is why
doon na maraming mga na-convert. Actually, doon sabi sa tradition, si Longinos yung nagsibat sa Panginoon, nang tumusok ng sibat sa Panginoon, ay natalsikan ng dugo or ng tubig, dugo at tubig sa mata. Ay bulag daw yung isang mata ni Longinos na yon, ay nakakita ito at nagkaroon ng conversion itong sundalo na ito. And then, kung titingnan pa natin sa history ng Roma, na isa sa mga sundalo na naging Kristiyano ay si Sebastian, sa San Sebastian. So San Sebastian, kapag may mga information na plot against sa mga Christian, sa mga Katoliko sa Roma during those times, ay nililik ni San Sebastian sa mga mananampalataya. Then later on, nabunyag na siya pala ay mananampalataya. Kaya ang ginawa kay Sebastian, pinagpapana siya. Hindi siya namatay sa pana, pero nung nabuhay siya, binugbog siya, doon siya namatay sa bugbog. Ayan, mga kapatid. So, huwag kang basta-bastang nakikinig doon sa mga pastor na yan yung turo na bakit Romano Katoliko kayo, ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo ay mga Romano. Ang nagpako sa krus sa Panginoong Jesucristo, mga Romano. Pero during those times, they are pagan. Okay? Wala silang pananampalataya sa Diyos. May sarili silang Diyos. Mga Romano, dami nilang Diyos. Di ba? Okay. Di ba? Okay. And then, nagpapakos sa lido. Pero ang nagpapakos sa Panginoon, mga Romano ng sundalo. Iba yun. Nagpapako, ibig sabihin, nagbunsod para maipako ang Panginoon sa Kristo sa krus ang mga Hudyo, mga leader Hudyo. Pero ang nagpako sa krus, sa kanya ng aktual, yung mga Romano. Pero, ang nagbunsod or ang nagpapako sa kanila sa krus ay ang mga Romano, ang mga Hudyo. Yan, night. Bago naging Catholic ang mga Romano, ay mga pagan sila. Yun nga, nag-start yun na massive conversion after na i-allow ni Constantine na magiging malaya ang pag-practice ng pananampalataya sa imperyo ng Roma. Parang katulad nung nangyari doon sa panahon ni Esther at saka ni Mardochio. Diba? Parang ganun yung naging kwento, mga kapatid. Ayan. So, huwag ka basta-basta makinig doon sa turo ng pastor. Ele Bueno. Umattend ka ng mga seminar sa parokya nyo kung talagang Katoliko ka. I challenge you. Umattend ka ng mga seminar sa parokya nyo. Mag-join ka sa kapag ang parokya nyo may mga CFD, umattend ka. Yan. Huwag kang basta-basta nakikinig sa mga pastor. Nagtuturo sila, bawal daw tawagin ang sinuman. Take note, ang nakalagay sa Matthew 23 verse 9. Huwag ninyong tawagin ang sinuman. Ama dito sa lupa. Ngayon, kung i-apply mo na literal yon, you're supposed not to call your father, Father. You're not supposed to call your papa, Papa, Daddy. Kasi magiging labag yun sa Matthew 23 verse 9. Kasi nakalagay doon, sino man. Tapos i-justify ng iba. Hindi. Sa spiritual aspect lang. No. Ang nakalagay doon, sino man dito sa lupa. You see? Iti-twist nila kaagad para lang ma-justify nila yung allegations nila against sa atin sa Catholic Church. Which is wrong, mga kapatid. Yung Matthew 23 verse 9, tinitake nila as literal. Pero pagdating doon sa Matthew chapter 18, take note, mga kapatid, ito yung sekreto. So pagdating sa Matthew chapter 18, ang Matthew 23 verse 9, iti-take ng mga Protestante, mga separated brethren natin na literal. Pero pagdating sa Matthew chapter 18, ito puntahan natin, hindi nila ito tinitake as literal. Kasi takot sila. Basahin natin mga kapatid. Okay. Matthew chapter 18. Okay. Matthew chapter 18. Ito. Yung Matthew 23 verse 9, tinitake ng mga Protestante yun as literal.
Pero pagdating dito sa Matthew chapter 18, hindi nila tinitake na literal. Ito mga kapatid. Okay. Kung ang kamay mo, ang kamay o paa mo, ang siya nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Yan. At itapon, mabuti pang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. So you see, ang Matthew 23 verse 9, our separated brethren, taking it as literal. But when it comes doon sa Matthew chapter 18 verse 8, hindi na nila tinitake as literal. So, hindi lang nila naintindihan yung context ng Matthew chapter 23. Yun yung ibig sabihin. Hindi lang nila naintindihan. Kasi kung absolute na ipinagbabawal ng Panginoon, kasi ang nalagay dyan, sino man, huwag ninyong tawagin ang inyong ama, ang sino mang tao sa lupa. Sino mang, take note of the word, sino man, anyone, walang exception. So therefore, itong mga pastor na ito, mga bulaan. Kasi nangangaral sila para atakihin tayo ng Catholic Church na ang Matthew 23 verse 9 ginagamit na nilalabag natin. Pero sila, ina-exempt nila yung sarili nila. Samantala nakalagay dyan, huwag ninyong tawagin ang sino man. Nagpapatawag pa rin sila sa kanilang mga anak ng papa, daddy, tatay. Then they are violating that Matthew 23 verse 9. Kung literal yan. Basahin mo yung verse 8 at saka verse 10. Okay. Di tanungin mo, ito Elia, may makita kang pastor. Pastor ka mo. Ano po ang tawag ng inyong anak sa inyo? Pag sinagot ka ng pastor, daddy, papa, tatay, then they are violating as well. Yan Matthew 23 verse 9. Okay? Atrasan mo ng basa yung Eli verse 8 at saka 10. At saka punta ka ng 10. Basahin mo yung nakalagay sa 8 at saka 10. Ang nakalagay dyan, huwag ninyong tawagin ang sino mang guro. Sapagkat isa ang inyong guro. Ang Kristo, ang Mesiyas. Okay? Yun ang nakalagay. Ngayon dito sa amin, may mga non-Catholic school. Mga na-protestant sila. Okay? So you see, ibig sabihin, Eli, influence ka, hindi mo naintindihan yung word na sinuman. Huwag ninyong tawagin ang sinumang tao dito sa lupa. Meron ba nakalagay doon exemption? Except, you see, obvious, nagkukunwari ka lang Eli. Okay? Pasok ka doon sa John 8:44, diba? Kasi hindi mo sinasagot sa akin kanina kung ano ang parokya at ano kang diocese. Tatay ko po, tawag ko sa ama ko, pero pagdating sa reliyon, bawal po magtawag na ama. You see? Saan nakalagay doon sa Matthew 23 verse 9? Saan? Okay. Kung bawal yan, kung absolutely bawal, ibig sabihin dapat ang pastor, hindi siya nagpapatawag ng tatay, daddy, papa sa mga anak nila kasi bawal. Intindihan mo? Don't you realize that? Basahin mo yung verse 8, sabi ko nga. Basahin mo. At the same time, ang Biblia, hindi natin pinaglalaban-laban, dapat ma-reconcile natin. Kaya nga pagdating doon sa Ephesians chapter 6, the Saint Paul ang nagsulat noon. And Saint Paul is also aware about this Matthew 23 verse 9. Ano nakalagay doon? Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Hindi naman sinabi ni Saint Paul doon, igalang ninyo ang inyong ina at ina. Kundi ama at ina. Dapat hindi na nagsabi si Saint Paul yun kung absolute yun.
Kaya nga kung nabasa mo yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ang turo na panalangin ng Panginoon diyan is, anong sabi niya? Ama naming sumasalangit ka. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Because there are fathers here on earth. Kasi kung isa lang ang tatawagin nating Ama, therefore, dapat nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, Ama namin. Ganun lang. Hindi na dapat lagyan yung sumasalangit ka. Hindi niya dapat lagyan yun. Kasi understood na yun. Kung absolute yung sinabi niya sa Matthew 23 verse 9, kung literal yun, katulad ng pag-unawa ng mga separated brethren natin. Okay? Pagdating dito sa 1 Corinthians chapter 4, okay, verse 15, okay, buksan mo, sulat mo, copy-paste mo. Ano nakalagay dyan? 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Ito sabi Verse 15. Even if you should have countless guides to Christ, yet you do not have many fathers. Okay? For I became, take note, your father in Christ Jesus through the gospel. So you see, ipinapakilala ni San Pablo yung kanyang sarili sa mga mananampalataya sa Korinto na ama because of the gospel. Ang mga pare, they became our father, spiritual father, because of the gospel. You see? So, paano mo yan i-reconcile yung Matthew 23 verse 9 at saka itong 1 Corinthians chapter 4 verse 15 at saka yung Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Hindi na pagre-reconcile ng mga pastor yan, pinaglalaban-laban nila. Ini-insist nila yung ganong pananaw mo. Hindi, sa spiritual sa spiritual aspect lang. Ay, walang ganon. Bakit natin iti-twist? Para lang may maakusa sa Catholic Church. Na mali. Ang nagtatwist ng Word of God ay ang demonyo. Bahayin mo yung Matthew chapter 4. At saka yung sa Genesis chapter 3. Di ba? Sino ang primary twister ng Word of God? Si Satan. Kaya do not be trapped. Huwag kang mahulog sa patibong na yan. Okay? Kiniklaim nila na literal yung Matthew 23 verse 9. Pero bakit yung verse 8 hindi nila tinitake as literal? At bakit hindi nila tinitake as literal yung Matthew chapter 10, 18 verse 8? You see? Ibig sabihin, pambubudol yung ginagawa. Kasi, kailangan sasabihin sa iyo, mapapaniwala ka na ganito yun. Huwag dapat tawagin. Para may ma-accuse sila sa atin na bakit ang mga pare nyo tinatawag yung father. O, yun yung sinasabi ni Eileen Bueno. Sabi niya, Katoliko daw siya, pero hindi niya sumasabi kung ano siyang parokya at anong diocese yung parokya nila. So, ano ibig sabihin? At saka yung argumento niya, hindi Katoliko. You see? Dapat magpakatotoo ka, huwag kang mahiya na kung ano yung sect of denomination mo. Kung talagang gusto mong i-win over yung mga Katoliko, mapunta sa ibang sekta mo. Magpakatotoo ka, huwag kang mahiya. Yan. Dignod mga kapatid, sa mga gumagamit ng sentido komon. Ang Matthew chapter 6 verse 9 to 13, nang magturo ang Panginoon ng Ama namin, ang Ama namin sumasalangit kami, karugtong na modifier ba yung indicator. Ama namin sumasalangit ka. Ibig sabihin, bakit kinakailangan pa ng Panginoon sabihin, Ama namin sumasalangit ka? Kung isa lang ang Ama dapat na tawagin. The Father, God in heaven. Kasi meron pa nga mga ama dito sa lupa. Kaya even si Saint Paul, pinakilala niya ang kanyang sarili na ama sa mga mananampalataya sa taga-Korinto because of the gospel. The same with ang mga pare natin, nagiging ama sila natin spiritually because of the gospel. Kaya nga,
Ang nakalagay doon sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Kaya nga yung Ten Commandments igalang ninyo ang inyong ama't ina. Binago ba pagdating sa New Testament? Di ba nung lumapit yung binatang mayaman sa Panginoon doon sa Luke chapter 18, di ba? Nung lumapit siya sa Panginoon, anong sinabi ng Panginoon? Sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, ano ka? Ano bang sinasabi sa kautusan? O, di ba? Nagawa niya na rin yung kautusan. Kasama sa kautusan yung igalang ng ama at ina. Binago ba ng Panginoon yung patungkol sa magulang, patungkol sa ama at ina? Wala. Yung sasabihin nyo, greatest commandment is yung tinuro ng Panginoon, yung Matthew 28, 37 to 39. Matthew 22, 37 to 39. Greatest commandments na. Love your God, the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, with all your heart. And then igalang mo ang iyong and then love your neighbor as yourself. Binago ba? Hindi, sinamarize lang ng Panginoon. Kasi kung titingnan mo yung Ten Commandments, yung first part na yun, it is for God. And then pagdating sa yung second part, it is for sa kapwa natin. Sa kapwa natin. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya pagdakawan, hindi mo siya papatayin, hindi mo siya siraan puri, hindi ka magsasaksi ng laban sa kanya, hindi mo pagnanasaan yung kanyang pag-aari, hindi mo pagnanasaan yung kanyang asawa. So, ibig sabihin, it remains. See? Nako. Eli, alam mo, alam ko na Katoliko ka rin dati, na influensyahan ka lang siguro ng mga pastor, mga denominasyon, mga sekta, ay ang pakikinggan mo, thank you, Mystery of Faith, ang pakikinggan mo is yung God bless Mystery of Faith. Ang pakikinggan mo yung mga pari. Ipalo mo si Father Darwin Gitgano, si Brother Wendell Talibong, ang punto por punto. Yan. Mga Catholic pages, ang ano mo. Huwag kang makinig dyan sa mga sekta protestante. They have no authority from the Lord. Hindi sila sinugo ng Panginoon. At wala silang tawag dito, wala silang authority from the Lord. Okay? So, maybe that is by now, mga kapatid. Sinabi nga rito, na paalala sa atin, na kung paano na sinasabi ng Panginoon sa Bethsaida, sa Corazin at Bethsaida na magsisi, na kung sa Tyre at Sidon lang ginawa yung mga signs and wonders na yun, baka malao nang nagdamit ng sako ang taga Tyre at Sidon. Ganon din tayo, mga kapatid. Inimbita rin tayo ng Panginoon to repent, to return to the Lord. At pakinggan natin ang mga legit na isinugo ng Panginoon. Yung legit na isinugo ng Panginoon, may connection sa Panginoon. Yung mga pari natin, mga bishops, they can trace the roots, our roots, to the very apostles. The rest of our separated brethren, they cannot. So therefore, ang legit nating pakikinggan, katulad ng sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, dapat pakinggan natin yung mga legit na sinugo ng Panginoon. Mga sinugo na mga sinugo na mga sinugo. Okay. Remember, ang Panginoon, nagsugo siya, at ang pagsusugo nito ay inihabilin niya sa mga isinugo niya, yung sinasabi sa Matthew chapter 28, mga kapatid. At sapagkat wala na po siyang isusugo muli. Kapag sinasabi niyo na yung tao na yan, nagpapakilala, nasugo daw siya.
bulaan po yan. Pasok po yan dun sa Matthew chapter 24 verse 11 at saka Matthew chapter 24 verse 24 at saka yung Matthew chapter 7 verse 15. Huwag nating pakikinggan yan, mga kapatid. Kaya ngayon yung warning din sa atin dun sa Romans chapter 16 verse 17 to 18, mga kapatid. Yan yung warning. At yan din yung sinasabi sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, mga kapatid. At ganun din doon sinasabi din sa 2 John verse 10, mga kapatid. Na itong mga tao na ito ay wag nating dapat tanggapin sa ating mga tahanan. Okay? So yan yung warning sa atin, mga kapatid. Habilin sa atin ang Panginoon na dapat nating pakinggan. Kung hindi natin pakinggan ang simbahan, ganyan mangyayari sa inyo kay Eli. Na sabi niya Katoliko siya, pero halatang halata mo na yung mga aral na taglay-taglay niya ay hindi Katoliko. Dahilan sa na-influensyahan na siya ng mga ibang mga sekta na hindi naman talaga sinugo ng Panginoon. And never na ang Panginoon ay magsusugo pa sapagkat nagsugo na siya. At yung mga isinugo niya, yung mga alagad na yun, sila din yung nagsugo at nagpakalat ng pananampalataya sa buong sanlibutan. So, shalom that is by now, naway iligtas tayo ng Panginoon, kahabagan ng Panginoon yung mga apektado ng mga kalamidad, lalo ng mga bagyo, baha, ng lindol doon sa Cebu. Patuloy comfort ng Panginoon yung mga naapektuhan, yung mga namatayan, at patuloy na i-sustain ng Panginoon yung mga rescuer, yung mga tumutulong, patuloy pagpalain ng Panginoon yung mga tumutulong, at ganoon din yung mga bagong apektado ng sunog sa Davao, Lord. Nakahabagan nawa sila ng Panginoon, patuloy na comfort, tulungan, at ang gobyerno natin, maging yung mga NGO, ay patuloy nawang tumulong para sila makabangon, mga kapatid. At shalom, at may iligtas ang ating araw na ito. At ang weekend na ito, iligtas tayo ng Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay at ang ating mga ari-arian at ang ating mga ikinabubuhay. So this by now, mga kapatid, God bless sa lahat ng nag-likes, 216, at yung mga nag-tap ng screen, or maging yung hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila, nakisa sila sa atin. Shalom and may God bless us. At ganun din, panalangin natin itong si Ele Bueno, mga kapatid, na nawa. Magkaroon siya ng kaliwanagan na sa tamang pag-unawa ng banal na kasulatan. Okay. So that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. Signing off, my dear brothers and sisters.